Maalam na pagbati Pilipinas. 3 buwan pa lang sa pwesto si US President Donald Trump pero daang-daang libong migrante na ang ipinahuli at ipinadeport ng kanyang administration palabas ng US. Pagdating sa mga OFW, mahigit 20 Pilipino na ang binigyan ng deportation order habang nasa 80 ang under process for deportation. Bahagi ng polisiya ng Trump administration ang labanan daw ang illegal immigrants sa US. Tanong tuloy ng marami, bakit nga ba galit si Trump sa mga migrante? Hindi ba't immigrant din ang pamilya niya? Ginagawa talagang sangkalan o parang scapegoating sa krisis na pang-ekonomiyang na-experience namin dito. Ayon sa Migrante USA, laganap ang kawalan ng trabaho sa US pero dahil hindi ito masolusyonan ng Trump administration, ginagawa raw rason ang mga immigrant para sabihing sila ang dahilan kung bakit kulang ang trabaho. Yung mga tinatawag na executive orders, isa doon yung tungkol sa mga immigrant na tinuturing silang banta sa seguridad or threat to national security na tinatawag. Dahil sa polisiyang ito, naging agresibo ang mga atake laban sa mga migrante. Sa katunayan, binigyan ng kapangyarihan ni Trump ang Immigration and Customs Enforcement o ICE na pumasok sa mga lugar na tinuturing na safe space para sa mga migrante, gaya ng paaralan, ospital at simbahan. Ayon sa migrante, dating off-limits ito sa ICE bago bumalik sa pwesto si Trump. Meron talagang takot at pangamba kasi parang nagiging kriminal na ang pagiging migrante dito. Samantalang andirito lang kami upang magsumikap, maghanap buhay para sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Yung iba actually takot ng lumabas ng bahay. Hindi naman daw talaga ang di umanong illegal immigrants lang ang target ng ICE. Kahit ang mga Pilipinong may legal na dokumento at green card holders o itinuturing ng permanenteng residente ng US, hinuhuli na rin at binabantaan ng deportasyon. Ginagamit na dahilan ang petty crimes para habulin sila, kahit na hindi naman daw dapat humantong sa ganitong katinding parusa. Naiiwan ang mga Pilipino dito na magdusa sa loob ng detention centers na nahaharap sa hindi makataong kondisyon na isiniwalat actually ng pagpunta ng mga miyembro namin pagbisita sa mga Pilipino naka-detain ngayon sa mga detention centers. Ang malala pa, imbes na tulungan at protektahan sila ng Philippine government, pinayuhan pa ng mga opisyal na mag-voluntary departure na lang daw ang mga migrante. Ay, kanino ba kayo kampi? Talagang napakalaking inutil ang pamahalaan natin, no? Na sa halip na pangalagaan ang karapatan ng ating mga kababayan doon, no? At bigyan sila ng assistance, di ba? Sila na mismo ang nagsasabing, umuwi na kayo. Parang sila pa yung unang nagde-deport sa mga kababayan natin na nasa Amerika. Talagang nagpapakita rin ito ng pagkatuta ng ating pamahalan sa Amerika. Lahat na lamang ng polisiya ng Amerika, kahit pa ito ay paglabag na rin sa karapatan ng mga Pilipino doon. Hindi na nga raw maproteksyonan ang karapatan ng ating mga kababayan, patuloy pa rin ang pagtulak ng gobyernong mangibang bayan ang mga Pilipino. Dahil nga raw sa kawalan ng oportunidad sa Pilipinas, hinihikayat na lang ng pamahalaan na sa ibang bansa magtrabaho ang mga Pilipino, ayon sa Makabayan Coalition. Parang sinusubasta ngayon ang ating mga kababayan, yung ating lakas paggawa, sinusubasta internationally. Maliit ang sahod, walang proteksyon sa kanilang mga karapatan. Paliwanag ng Migrante USA, hindi ang self-deportation ang dapat na hinahain na solusyon ng Pilipinas sa mga migranteng pinapalayas ng Trump administration. Dapat daw nitong maunawaan ang mga ugat ng pangingibang bayan ng mga Pilipino, ang makatakas mula sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas. Napakahirap kasi sa Pilipinas, hindi ka na nga makastay, hindi ka makahanap ng trabaho na makabubuhay sa pamilya mo. Kaya maraming na itutulak na lumabas ng Pilipinas dahil kahit may trabaho man, hindi sapat ang kinikita natin doon, no? Sa harap ng kawalang katiyakang sitwasyon ng mga migrante sa ilalim ng gobyerno ni Trump, hiling ng migrante na protektahan ang mga Pilipinong ipinapakulong at ipinapadeport. Sa matagalan, hiling din nila ang mga makbuluhang polisiya para tiyaking may sapat na kabuhayan sa loob ng bansa para sa lahat ng Pilipino.
bilang mga pangunahing kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas. Panindigan nila at proteksyonan ang mga mamamayan nila dito kaysa magpalakas kay Trump o pagtakpan ang kanilang mga sarili.